Part 3 na to guys. Ngayon, kwento ko sa inyo kung paano talaga namin inihanda yung proof of funds namin at bakit ayaw namin gumamit ng tinatawag na show money. Hi guys! It's Angela, an international student here in Canada. Una, para malinaw, yung show money na tinutukoy ko, yung mga nag-o-offer na magpapahiram sa'yo ng malaking pera at ilalagay lang sa bank account mo para lumitaw na sapat yung funds mo. Tapos, babayaran mo sila pabalik na may malaking interest o tubo. Sounds tempting kasi mabilis, pero grabe ang risk dito. Isa pa, dahil kailangan mo pang gumawa ng panibagong account para dito, mas questionable yon sa mga mata ng IRCC. Bakit ka biglang gagawa ng bagong account na wala namang dating financial history? Yun mismo, red flag na agad sa officers. Kaya ang ginawa namin, inilagay namin lahat ng pera sa joint account namin. Pero ang importante, may money trail dapat. Malinaw kung saan ang galing yung pera. Sa amin, nagbenta kami ng lupa, kaya may notarized deed of sale kami na proof. At dahil common law na kami at 24 years old na ako, importante sa amin na kami mismo ang magpakita ng sariling financial capacity, kaya hindi kami umasa sa pera ng parents namin. Pero sa iba, pwede pa rin namang maging sponsor ang parents o immediate family, basta may notarized deed of gift at maipaliwanag nyo ng maayos. Mas malakas pa nga kung may pamilya kayo dito mismo sa Canada na pwede mag-sponsor para sa bahay at sa pagkain. Ngayon, sa totoo lang, kulang pa rin talaga yung funds namin nung nag-apply ako. Pero ang naging saklolo namin, dahil ang common law partner ko ay may remote job, na-accept yun bilang sponsor income kahit hindi namin na-meet yung buong required amount. So kung ganito rin sitwasyon nyo, may paraan pa rin. Basta totoo at maipakita nyo yung income. Sobrang importante talaga ng proof of funds. Importante talaga ang funds na to kasi hindi madaling maghanap ng trabaho dito. Grabe ang competition. Swerte lang talaga kami kasi within 1 month, nakahanap na kami ng maayos na jobs. Pero marami akong kakilalang international students na umabot ng 6 months or pataas pa bago makahanap ng trabaho. Karamihan din ng mga offers dito, cleaning jobs, pero okay lang naman yun kasi maganda pa rin ang income. Kaya wala akong problema doon. The point is, huwag umasang agad-agad kayo makakahanap ng trabaho pagdating nyo. Kaya kailangan talagang sapat ang funds nyo bago pa man kayo dumating dito. By the way, isa pang option namin noon, pagbayad ng tuition gamit ang credit card. Pumayag naman yung school namin. Pero dahil naging sapat naman yung funds namin, hindi na namin ginamit yun. Kung meron kayong ganitong option sa school nyo, legit na paraan din naman ito. Importante rin, kailangan makita yung pera sa bank account nyo sa loob ng 6 months para consistent at hindi siya last minute. At sa halip na bayaran lang yung minimum, nagbayad kami ng buong 1 taon na tuition. Mga 22,000 CAD or mga nasa 1 million pesos. So yun, for me, iwasan nyo yung show money na ino-offer online. Sobrang dami niyan. Gawin nyo totoo lahat na kahit mas matagal, sure na ready talaga kayo. At syempre, siguraduhin din na sapat ang funds nyo dahil hindi madaling makahanap ng trabaho agad-agad dito. Part 4 na yung susunod. And kung may mga questions kayo, comment nyo lang at pipilitin kong sagutin para makatulong din ako sa inyo. Thank you for watching! Bye!